What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, tutuparin ko na yung pangako sa inyo na i-share ko sa inyo yung naging second branch ko doon sa aking business dati na GCash Cash In and Cash Out. So, that time ay napaisip ako na mag-branch. So, dahil meron tayong naging success, okay, meron tayong business nung una sa bahay lang, nag-start tayo sa bahay. Tapos, ay napag-isipan natin na mag-branch out. So, nag-branch ako doon sa Panganiban. At syempre, may market tayo that time. So, naging partner ko yung ka-churchmate ko. So, kung makita nyo sa ating thumbnail yon, so meron tayong ginawang tarpaulin doon sa labas, sa loob. Okay, tapos yung bago papasok sa store nila, ay naglagay tayo ng tarpaulin. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano nagsimula yon. So, nung una ay, yan, nag-usap kami, ganito ganyan. Share ko sa kanya yung hatian namin. Okay, ganito yung sistema. Okay? So, that time, hindi ka makapag-branch out kapag wala kang system. Kaya ang unang mong gagawin dapat, kung gusto mo talagang mag-branch out, ay kailangan mo ng system. Okay? At the same time, kontrata. Okay? At the same time, yung dapat meron kang pinanghahawakan na hindi na pwedeng gayahin yun. Okay? Kasi meron tinatawag na 10 years, wag gayahin yung business. So, nung una, okay, maganda. Kasi, yun, marami kaming strategy. So, makita nyo dun sa aking thumbnail. Di ba, bago nyo pinutin itong video ito, ay merong thumbnail, may picture. So, merong picture dun na yung sa tarpaulin namin sa baba. May strategy rin ako dati na free sticker. Okay, so, madami tayong in-execute that time na parang strategy. Talagang, yung utak natin ay naglalaro. So, free sticker siya. So, yun, nag-branch out tayo. Tapos, dumami. Okay, tapos yung strategy namin that time, kada pakashin ng isang customer cash out ay pinipicturean tapos may free sticker. So, pag-usapan din natin yung paano ako, ano yung mga lesson learned doon. Okay? Sa pagsisimula ng negosyo at kung patok na yung negosyo mo, kailangan nang i-scale up. Okay? Kumbaga, meron din natawag na level 2. Level 1, level 2, level 3. Pag-usapan natin yung sa darating na vlog natin. Okay? Yung sa level 2 muna tayo. So, that time, nag-level 2 ako, nag-branch out ako. Parang branch out tawag doon eh. Hindi siya tinatawag na franchise eh. So, ang pagkakamali ko doon na dapat nyong matutunan ay wag agad-agad kayong mag-branch out. Bakit? Number 1, stress po yan. Okay? Kasi, ikaw pa rin naman yung nagmamanage doon. Okay? So, agent lang sila. Ang ginawa kong system doon, agent sila, 50-50. So, lugi talaga ako that time. So, parang gas ko pa, okay, yung parang mga fee, yung pupuntahan nito, ako pa yung, sa akin pa yung tarpaulin, kumbaga sa akin lahat. So, dapat, ang kailangan pala doon ay dapat ipa-franchise mo. So, may kasi yung tinatawag na licensing franchise, kumbaga ipapa-license mo, o kaya pupunta ka doon sa mga may license na kung sino yung mga gumagawa ng system, okay, kasi parang i-register nila yan sa parang government para hindi nila pwedeng gayahin yung system mo. So, bago ka mag-branch out o kaya magpa-franchise, kailangan mo talaga ng malaking halaga ng pera. So, ako kasi that time hindi ko pa talaga alam eh. So, bata pa ako, so parang pag nag-franchise ka o kaya parang pag nag-branch out ka, kikita ka. So, natutunan ko doon na hindi pala dapat agad-agad na magpa-branch out. Okay? Kasi number 1, sakit sa ulo, stress ka, ikaw lahat pa rin. Ikaw magmo-monitor. Pangalawa, okay, pwede lang gayahin yon after a day, a month. Okay? Kaya dapat, siguraduhin mo na dapat may kontrata. Tapos firm ka. Okay? So, madaming mga lesson dyan. Okay? Tapos, dapat pangatlo, walang personalan. Kumbaga, business is business. So, kung gusto mong mag-branch out, kailangan mo munang ipa-license yan. Kumbaga, punta ka na lang sa level 2 na tinatawag is yung franchise. Okay? Ipa-franchise mo yung business mo. Kasi pag nagpa-franchise ka kasi, hindi na ikaw yung talagang magmo-monitor. Okay? Hindi na ikaw talaga yung magma-market. O kaya hindi ikaw yung magpupursige na kumita. Okay? Like for example, yung Jollibee, pinapa-franchise. So, may system na yan. So, ngayon, yung nagpa-franchise, yun na yung parang magpupursige na kumita. Kasi pag ikaw pa rin yung humahawak, okay, sa mga branches mo. Kasi ako that time, hinawakan ko pa yun eh. So, trabaho tapos stressful. Kasi pupunta ka lagi doon, i-monitor mo lagi doon, tapos kailangan ng ganito, ganyan. So, matrabaho. Tapos, parang akala mo na dodoble yung kita mo sa first branch, second branch,
nadagdagan pa ng expenses. So, parang, na-realize ko doon na, hindi mas maganda lang na mag-branch ako ng isa. Kasi wala akong masyadong expenses. So, talagang mabigat, mahirap. Kaya, ina-advise ko sa inyo, nare-recommend ko sa inyo, na huwag kayong basta-basta na magpa-branch out. Kasi kapugihan lang yun eh, kaya ba ngayon lang eh. So, that time, inaamin ko na hindi pa ko hinog. Tapos talagang, ang yabang kasi pag may ganun ka, may branch ka, ganito ganyan. So, talagang yung iba ma-hype. Kaya ang dami din nag-invest sa akin, tapos nag-branch out. Kaya yan yung pangalawang business na pinag-uusapan natin. Kasi, yan, sa susunod natin ng mga video, pag-uusapan natin yung mga naging lessons sa aking third branch, fourth branch. Okay? So, himay-himayin natin yun. Kung ano yung mga naging lesson natin dun. Kaya, kung gusto mong mag-branch out, magpa-franchise ka na lang. Pero, siguraduhin mo na meron kang fund. Kasi ang pagpapalicense sa franchising ay aabot yan ng 100,000. So, dapat kaya mong lustayin yun kung talagang ready ka na. At the same time, talagang yung business mo is talagang kumikita. Kasi madaming mga scammer na nagpapa-franchise sila ng business nila tapos hindi naman talaga kumikita. Okay? So, dapat siguraduhin mo na kumikita talaga yung business mo at maganda yung service na binibigay mo. Kasi nasa level 2, okay, ang pwedeng magpayaman sa'yo. Siyempre, hindi ka mapupunta doon kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit. So, kailangan mo na mapagkatiwalaan sa maliit para pagkatiwalaan ka sa malaki. Yun kasi yung Bible principle eh. So, dapat, the same time, may Panginoon tayo. Kasi kung hindi tayo nag-seek ng guidance sa Panginoon, hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, okay, hindi true success yung magagawa natin in the future kapag naging matagumpay na tayo sa pangninegosyo. Laging itataas natin yung pangalan ng Panginoon dahil siya lang naman yung mayaman, okay, pinakamayaman dito sa buong mundo. Siya yung may-ari dito sa mundo. Kaya naniniwala ko na talagang kung papayamanin ka ng Panginoon, talagang mangyayari yun. Hindi ka nalang mapapipigilan. Kasi pinagkatiwala ka sa maliit, pagkakatiwala ka rin sa maliit. Basta maging faithful lang tayo doon sa pinabaril sa atin ng Panginoon. Kaya dapat maging good steward tayo. At the same time, maging maingat tayo. At maging mapagmatsyag, maging watchful tayo, mag-observe tayo sa mga nangyayari. Okay, kaya tama yung panonood mo dito sa video na to. And congrats, kasi andito ka sa channel na madami kang matutunan at the same time ay pwede mong ma-execute sa mga susunod mong mga steps sa pagninegosyo. Alright, so dito muna tayo at kinakongratulate ko yung sarili ko kasi nakatapos ako ng video tutorial or vlog ng isang araw tapos 15 video. Kaya glory to God po at salamat sa suporta. Don't forget to like, share, subscribe, and dito muna tayo. See you on my next vlog. O kaya abangan niyo po yung aking third branch na mga kapalpakan at mga pwede niyong matutunan doon. Bye-bye muna and God bless.